'Di ba? Merong ina-announce po yung mga DDS na Senate Blue Ribbon Committee daw po. Kaya lang hindi po sa loob ng Senado. No, yung ina-announce nila hindi po sa loob ng Senado. Sabi DCMM Radio Patrol sa 6:30 June 16 hearing na inanunsyo ni Defensor hindi autorisado. Basahin, iginiit ni Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na hindi legal ang inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na pagdinig. Putang lang yan. Bakit yung isang bingot na yan ang nag-aanunsyo ng para sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi naman senador yan. Di ba? Sino ba si Mike Defensor? Kapag ini-interview, kapag sinasabi, meron ka daw kinalaman dito sa mga ito, biglang sobra-sobre ang pagtangge. Tapos ngayon siya ang mag-aanunsyo. Galit na galit kayo kay Trillanes nung sinamahan ni Trillanes yung NBI para ipresenta kay Bato de la Rosa yung warrant of arrest niya. Sumama yung tao. Eto, double standard kayo mga DDS. Okay lang sa inyo. Defensor, Mike Defensor, mag-aanunsyo ng Senate Blue Ribbon Committee. Aba, gago ba kayo? Nasisira na ba ang tuktok nyo? Isang Mike Defensor na hindi naman senador ang mag-aanunsyo ng Senate Blue Ribbon Committee? Ayon sa Office of the Senate Blue Ribbon Committee, no? May mga protocol sa pagpapatawag ng hearing na hindi nasunod at binigyan din na hindi miyembro ng Senado si Defensor kaya wala itong kakayahan na magpatawag ng pagdinig. Dapat dito kay Bingot pinapa-aresto na talaga no? Dapat dito pinapakulong na din talaga mga bossing. Ito ang isa sa sumisira sa ating bayan. Ito ang isa sa nanggugulo sa ating bayan. Sabi ni Sir Sunny Reyes, Mike Defensor. Committee on Accountability and Public Investigation, official statement of the Senate Blue Ribbon Committee on the unauthorized June 16, 2026 hearing. The public and all concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability on Public Officers and Investigation. Pero tingin ko talagang itutuloy pa din yung June 16 na yan, alas 10, which is bukas po ng umaga mga kababayan. Ngayon, ilalive natin kung ano yung ilalive nila. Ano po? Pero ang alam ko, hindi ito mangyayari sa loob ng Senado mga kababayan. Biruin mo, sasabihin nila, sila yung legit, sila yung totoo. Pero, wala mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano, yung umaatras na nakikipag-term sharing. Kung legit ka, hindi mo gagawin yun. Hindi mo hahayaan iyon. Di ba? Ano pa? Meron silang Senate Blue Ribbon Committee pero hindi sa loob ng Senado gagawin. Sila yung nag-a-adjust mga kababayan. Di po ba? Ting Ortega ng Ceresa Force. Shout out sa iyo. Sabi dito? For the guidance of the public, legislative proceeding must strictly adhere to established protocols under the rules of the Senate. A formal 3 days notice and agenda distribution in mandatory prior to any committee hearing. The purpose of June 16 hearing completely bypasses these institutional requirements, render it illegitimate. Former Congressman Mike Defensor is neither a member of the Senate nor the Blue Ribbon Committee. Consequently, he is not privy to the official investigation of this body. He possesses no legal standing to announce any proceeding. Baka pwede niyong kasuhan ng usurpation of authority yan. Diba? Nagpapanggap, mga kababayan, si Defensor na senador. Nagpapanggap na bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee para mag-anunsyo po na meron daw Senate Blue Ribbon Committee. Pero bukas mga kababayan, ang panigurado ko itutuloy po nila yan.
No? Yung alam niyo yung ginagawa nila na mga pa-press conference po doon sa mga tinapayan na restaurant na gano'n. Parang gano'n lang din po ang mangyayari diyan. 'Di ba? Eh bakit hindi kayo sumipot doon sa tunay na Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo? Bakit lagi kayong nandiyan lang? Bakit laging kay Marcoleta lang kayo umaattend? Or baka kasi alam na natin na doon kay Marcoleta sinasaluho sila. Doon kay Marcoleta may guidance po o may guide yung mga katanungan sa kanila. Hindi kagaya nung kapag ka natuloy po yung Senate Blue Ribbon Committee nitong nila Erwin Tulfo, mga bossing, iba po ang mga tanungan dyan. No? Kung yung kay Marcoleta, ang Senate Blue Ribbon Committee o ang Green Committee ay si Baligod ang nagsasalita as a lawyer, no? Dito po kay Erwin Tulfo, ibahin niyo po mga kababayan. Dahil dito kay Erwin Tulfo, si Baligod nasa likod lang po yan at ang mga tatanungin at kakausapin po dyan, rekta, diretso. Dito po, no? Sa 18 Marites. Sabi ni Sir Paulo, kay Cubeta, yes, or no lang ang sagot nila. Correct. Tapos kwento na ng kwento yung abogado. Tayo ho, alam ko, marami sa atin, no, yung talagang nakakapanood po ng mga committee na yan, no, mga hearing na yan sa Senado, sa Kongreso, mga kababayan. At lagi po nating napapansin na yung pong mga abogado, kadalasan all the time, nasa likod lang po at hindi yun yung nagsasalita para doon sa mga mismong naka-eksperyensya ng mga pagkakataon. Di ba? Pero dito kay Rodante Marcoleta, si Baligod lang na si Baligod eh. Kaya ang sabi ng netizen, nako, si Baligod ang master script ng lahat na yan. Kapag ka hindi na masagot nung 18 Marites, syempre kanito pupunta kung di doon kay Baligod ho, mga kababayan. Para umalign doon sa gusto nilang naratibo na naman ho, mga bossing. Pero uulitin ko, kapag ka iyan, may hamon na hinamon ninyo si Erwin Tulfo, no, na mag-inhibit doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tapos kayo ay pupunta. Sumagot si Erwin Tulfo, okay daw, mag-i-inhibit siya. Pumunta lang kayo. Pero ang tingin ko, mga kababayan, kung sino man po ang pagpapasahan ni Senador Erwin Tulfo, noon pong kung sino po ang pagpapasahan ni Senador Erwin Tulfo, mga boss chief sir, noong Blue Ribbon Committee, malamang po isasama na naman ng 18 Marites sa kanilang listahan ng mga nakatanggap ng maleta. For sure po yan. Kasi tignan nyo naman po, lahat ng tao na humahadlang doon sa kanilang mga ginagawa, mga kagustuhan nila, isinasama po nila doon sa maleta, mga bossing. Yan ay style ng katarantaduhan ho. At kala nila, bobo, mahina ang ulo ng mga Pilipino. Nagkakamali kayo. No? Nakamatsyag ang mamamayang Pilipino. Nakatutok ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi po nila magagago ang mga Pilipino ho. Lalo po ngayon, mga kababayan,